So hello no, ito ay tungkol sa without Christ, no? Without Christ we are nothing, no? Kung ang isang tao, kung isang tao namumuhay dito sa mundong ito na walang pinaniwalaan o sinusunod na ating Panginoon si Kristo, pagdating ng araw talaga, hindi niya makikita ang Panginoon. Kasi ayon nga dito sa kasulatan, sinabi dito, aside from holiness, no one can see the Lord. So maraming mga tao ngayon na hindi kumikilala sa ating Panginoon. Kasi dito sa kasulatan, sinabi ng ating Panginoon si Kristo, without me, you are nothing. So without Him, no, we are useless, we are nothing. Pagdating ng araw, tayo ay magiging useless. Ang buhay natin dito sa mundong ito ay walang kabuluhan. Yan ang mangyayari. At kung ang isang tao lumayo sa presensya o lumayo sa ating Panginoon, hindi siya kalulugdan ng ating Panginoon. Kasi nga sinabi dito sa kasulatan, dito sa Hebreo, sinabi dito sa Hebreo na ang mga tao lumapit sa Panginoon ay kinalulugdan ng Diyos. Ngunit hindi niya kinalulugdan ang mga taong lumayo sa Diyos. So piliin natin kung sino ang iyong paglingkuran, ang Diyos o ang demonyo. Kasi ang demonyo, wala siyang ibang gusto kundi wasakin ka. Linlangin ka upang magiging hawak ka pagdating niya. Upang magiging hawak ka niya pagdating ng araw. Kasi si Kristo, bumaba dito sa lupa at namatay sa krus upang tubusin ang bawat tao dito sa lupa. Tubusin tayo dahil sa ating mga kasalanan. Kasi without Him, alipin tayo sa kasalanan. Walang kapatawaran kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya salamat sa ating Diyos na pinadala niya ang kanyang bugtong anak upang tubusin ang bawat tao dahil sa pagkaalipin sa kasalanan at pagkaalipin sa takot ng kamatayan. Ang kamatayan kasi, kinatatakutan ito sa bawat tao na hindi kumikilala sa Panginoon. Pero para sa mga tao naglilingkod sa Diyos, nanampalataya sa Panginoon, ito ay pagkapanalo. Maraming mga tao ngayon na namamatay na hindi sila handa for the Lord's return. Hindi sila handa. Samantalang yan ang pinapangarap ng bawat tao na naglilingkod sa Panginoon, ang kamatayan. Kasi nga ang kamatayan ay panalo. Ayon doon sa kasulatan, sinabi doon, o kamatayan, nasaan ka na? Tinalo ng buhay ang kamatayan. No, so ganito, iwasan po natin na gumawa ng kasamaan, isang bagay na kinamumuhian ng Panginoon, kundi gawin natin ang mga bagay na kinalulugdan ng Panginoon. Kasi ang kamatayan, hindi dapat katakutan ng bawat tao. Matakot lamang tayo nito kung tayo ay hindi kumikilala sa ating Panginoon at hindi tayo ready for the Lord's return. Hindi tayo ready para bumalik sa kanyang kalulatian. Pero kung tayo ay magiging handa, ang kamatayan na yan ay papangarapin ng bawat tao. Kaya nga dito sa kasulatan sinabi noon na without Christ, we are nothing. And after death is judgment. At dito rin sa kasulatan sa Revelation sinabi na dito na and I saw the dead, small and great, standing before God. So tayo lahat haharap sa Panginoon. Haharap tayo sa Panginoon after this, pagkatapos ng kamatayan dito sa lupa. So pagsikapan natin na gawin ang isang bagay na kinalulugdan ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito. Dahil ang bawat tao na namumuhay sa kalooban ng Panginoon pagdating ng araw, ayon sa mga pangako ng ating Panginoon sa Kristo, tatanggapin nila ang gantimpala, ang buhay na walang hanggan. Babangon silang muli. At ganun din ang mga pangako sa Panginoon doon sa mga tao na hindi kumikilala sa Panginoon. Babangon silang muli, ngunit patungo sa kaparusahan at mapaparusahan sila. At ayon doon sa kasulatan na ang mga uod ay siyang lalamon sa kanila, uod na hindi namamatay. At lalamunin sila ng apoy. Yan ang kasulatan at magnanangis sila doon sa impyerno. Yan ang sinasabi dito sa kasulatan. So piliin natin kung ano ang mga bagay na kinalulugdan ng Panginoon at hindi yung kinalulugdan ng demonyo o ng Satanas. Kasi walang ibang gusto si Satanas kundi linlangin ka, wasakin ka, at iligaw ka upang susunod ka sa kanyang kalooban, ang paggawa ng kasamaan. Ang hindi pagkilala sa Panginoon ay isang malaking kasalanan. At dahil dito, ikaw ay magiging hawak ni Satanas. Huwag mo sanang gawin ang sarili mo. O huwag mo sanang gawin ang sarili mo na magaya doon sa ibang tao na hindi kumikilala dito. Hindi kumikilala sa Panginoon o nililingkod sa Panginoon o sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo, na biglang dumating ang kanilang kamatayan at biglang naglalaho pagdating ng araw at inilayo sila sa presensya ng Panginoon.
Dito sa atin napapansin natin no, na maraming mga trahedya na dumating. Isipin mo, ang kamatayan biglang dumating sa kanila. Mga taong handa at sa mga taong hindi. E paano kung pagdating ng kamatayan hindi ka handa for God's judgment? Ano mangyayari sa iyo? So kailangan dito sa lupa maghanda tayo. Kailangan nakahanda na yung mga gamit natin upang paglisan dito sa mundong ito. Mga gamit which is ourself sa paglilingkod sa ating Panginoon upang tayo mabuhay muli at matanggap natin ang kanyang ipinapangakong gantimpala para doon sa mga tao naglilingkod sa kanya. So hanggang dito na lang na maraming salamat and God bless everyone. Amen.